my internet. Ayan siya. Ayan. So hi guys, yan, medyo matagal akong walang upload and siguro kailangan ko na mag-upload ulit. And baka magalit na si Lolo sa YouTube. Okay. Yeah, guys, builder din ako ng piso wifi bendo, pero tinigil ko na muna kasi talo tayo sa shipping and lumalakas ang competition. Yung mga kakompetensya natin may sariling sasakyan. Ako shipping lang. And marami na pati ngayong nagbebenta ng mga stock nila, binibigay na nila ng mas babang presyo para mabawi lang yung punan. I think yun yung naobserbahan ko. And pagdating sa piso wifi bendo ngayon, usong-uso ngayon yung salo pala, sorry. Oops. Okay. Usong-uso ngayon yung paggamit ng VLAN. Sa VLAN nga naman, hindi less ang wire, ang LAN cable, and mamamaximize yung power ng board ng computer, and tingin ko mas less ang maintenance. Kailangan lang i-access yung router. Okay. I-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung VLAN sa Microtech. Actually, hindi ko na ito na-apply do sa piso wifi bendo. Usually naman isang access point lang ginagamit. Ito ngayon. Ito po ay sariling configuration ko. Hindi na rin bago yung VLAN. Since 2004 meron ng VLAN, pero yung mga VLAN capable na router switch may kamahalan, kaya ayun, yun lang siguro. And yun lang siguro na uso sa mga ganitong gawain. At saka yung mga software ng piso wifi dati, Arduino, nung wala pang Orange Pi saka Raspberry Pi, saka Microtech, yan lang. Saka yung mga labas na software ng piso wifi, wala pa siyang VLAN capability. Ayan. Okay, so nakikita nyo guys sa aking screen, meron akong sa pang camera. Ayan. And meron din ako sa screen ng computer na ayan, refresh ko lang. Accessible siya. Yung portal ng Easy Wi-Fi. Ayan yung karaniwang ginagamit ko. Easy Wi-Fi. Accessible siya via internet, via computer. And the same time, accessible din yung Microtech via Winbox. Magkaibang IP address. Pero yung network ng computer ko, itong network adapter, nakaset lang ng auto. Ayan siya, oh. Pakita ko lang. Ayan, nakaset lang siya ng auto. So walang nang babaguhin, except mayroong ibang problema ang computer ninyo. Okay. Kung ito lang, kung nagko-configure kayo via LAN or directly sa router o sa gagawin yung VLAN. Pero kung may wifi kayo, may laptop kayo or wifi dongle, mas madali yun. Kukonek lang kayo dun sa default wifi ng Microtech din.
So yun guys, this sa video ito, papakita ko sa inyo kung paano gumamit ng VLAN sa Microtech Hoplite. And my own version. Marami na sa YouTube na tutorial nito, pero tingin ko kailangan kong ipakita rin yung sa akin. Hindi ko alam kung hybrid ba to or software based or hardware based. Itong configuration ko siguro hybrid. Yan. Sa hybrid kasi parang pinaghalo. Tama ako. And guys, paalala lang, hindi po ako software engineer, hindi rin po ako network engineer. Mahilig lang ako magbasa, researcher din lang po ako. And nagawa na rin ako ng thesis tungkol sa ICT, kaya yan, marami akong na-absorb na nabasa information about networking, internet, yan, paano gumagana ang network, paano nagagamit ang internet sa mga iba't ibang gawain. Yan. Medyo tumigil lang ako sa paggawa ng piso wifi bendo, kulang na tayo sa oras. And yes, ito sa screen, ito yung configuration ko. Yan, wala tayong extrang bridge, isang bridge lang ginamit ko. Ayan siya. Ayan, yung local bridge. And interface, wala tayong virtual na interface, pero still accessible pa rin yung Microtech at saka piso wifi via computer. Yan, i-upload ko yung configuration ko for free para sa mga nag-aaral. Yun naman yung purpose ko, share. Kung mayroon po kayong critic or may suggestion kayo na mas maganda, please post it on the comment. Yan, wag lang po tayo maglagay ng medyo foul na word. Pasensya, i-delete ko po talaga yun. na warning kasi ng YouTube, nagkakaroon na demonetize. Okay, although alam ko naman mahaba ako ma-explain saka medyo magulo, pero ginagawa ko po naman yung lahat. Practice kaya practice. So yan, so, bago ko ipakita itong configuration na ito, kung bago kayo sa channel ko ito, please like this video, subscribe po kayo para gumanda ang ating pakiramdam at makagawa pa tayo ng mga video kapaki-pakinabang. And kung may tanong po kayo, post po kayo ng comment. Although talagang busy tayo sa mga araw na to, pipilitin kong sumagot sa lahat ng mga tanong. At kung hindi ko alam, mag-research tayo ng konti. Siyempre, narin naman ng internet, narin naman ng mga guidebook at manuals. Okay, so continue tayo. I think mas simple itong ginagawa kong configuration kaysa sa iba, and mas madali para sa mga beginner. Okay, so ayan, as you can see, mayroon akong internet, itong easy wifi accessible. So without further ado, magsimula na tayo. Okay, paano magsimula? Kung may existing configuration ng inyong Microtech router, pwedeng i-reset ninyo as yung Microtech, and wag i-reset ninyo na may default configuration yung Microtech. Yes, may default configuration. Na marami kasing shortcut na nangyayari kung gagamit ang default configuration muna ng Microtech. May iwasan yung manually configuration. Kadalasan doon tayo nagkakamali. Pero kung balak nyo matuto pa sa Microtech ng configuration, I suggest subukan niyo mag-manual na configuration. Okay. Pero this video, doon muna tayo sa medyo madali, kasi alam natin mga busy ang mga negosyante ngayon at gusto nila hands-on. Ayan. Kung bago naman ang inyong Microtech router, pwede kayo mag-umpisa dito sa quick set. Pero dahil may existing configuration itong aking Microtech, so dun ako sa reboot muna na mayroong default configuration. So click natin itong system, reset, then hindi ko ito i-check, walang backup.
para save sa space ng Microtech dahil half light lang gamit natin. Reset ko na guys na may default configuration. At habang nag-reset tayo, yan, habang nagre-reset, pakita ko muna dito sa isang camera sa computer ko yung aking hardware. So meron tayo ditong half light, Microtech half light, and populated lahat ng port. Ito nasa itaas, itong nasa LAN 4, ito yung aking PC. So saan tayo nagko-configure dahil walang built-in wifi itong PC ko. And itong dilaw, ito yung AP. We have TP-Link here. Yan, umiilaw po yan. Hindi lang po props yan. And our Orange Pi na may naka-install na easy wifi na license. And makikita ninyo, dalawa lang nakasasak, yung LAN port at yung Ethernet na nakakonect sa Microtech. Ito yung ikalawa, itong gray. Yan, medyo mahaba lang yung LAN cable ko. Ayan siya. Ito siya guys, ito. Itong isa ito. Yan. And then yung pinakahuli yung ISP. Nasa LAN 1 yung ISP. And yun, naka-power on na yung Orange Pi. Ayan. So, done na yata yung ating configure, yung ating rebooting, ating resetting. Ayan. Then, bago tayo pumasok ulit sa Microtech, ito yung basic diagram po ng aking configuration. So, iisa yung bridge, yung local bridge na kasama ng default configuration. And sa default configuration, may interface list tayo, 1 at LAN, firewall, ito yung basic lang para magka-internet, source NAT, saka naka-masquerade, switch, ito yung papakalma natin sa switch, kaya parang hybrid yung ginawa kong configuration. And magdadagdag tayo ng wireless LAN para may extrang wifi para mula sa Microtech para magamit sa piso wifi. So magkakaroon ng bali 3 access point after this successful configuration. Yung dalawa pang access point i-connect natin sa Ether 3 o sa LAN 3 at sa LAN 4 na may bot na VLAN ID na 20, sorry. Sa AC Wi-Fi, yan, sa AC Wi-Fi ang default VLAN niya is 20. Ngayon, wala ka na ibang iisipin doon na setup o babaguhin. Automatic na siyang may kung ikinabit ninyo is kung gumamit kayo ng ganito VLAN, ng USB LAN, automatic ma-detect niya. And I think pwedeng pagsamahin din VLAN tsaka ito. Pero baka mahirapan yung ating Orange Pi. Okay? And syempre pwedeng baguhin yun yung VLAN ID. Yan, napaka basic nitong configuration ko. Okay, pasok tayo sa ating Microtech. Check natin. Oops. Ayan. Okay. Yan, yung default configuration. Okay natin. Para hindi ma-delete. Ayan. Okay. So, check natin kung may internet tayo. May internet. Okay. Default configuration. Next. Gagawa tayo ng hindi na tayo. Check natin lang yung mga configuration ng ating sa default configuration kung lahat existing. Minsan may naiiwan eh. Pero sundan lang nyo yung checking ko. Yan. Sa bridge, dapat may isang bridge. Tapos sa ports, lahat nasa
lahat ng port pati yung power line nasa isang bridge. Ayan, walang VLAN, walang NAT. Ayan, tapos sa wireless naka-enable na dapat. And security profile default. Okay, sa switch yan, okay, wala pa yan. Sa IP address dapat dalawa, para sa isa para sa Ether 1 and bridge. And sa client, DHCP client dapat naka-bound. And sa DHCP server may isa tayo at saka isang network, same lang yun, nasa same configuration. At firewall, yan, ganito ang itsura dapat, pero ito not related to sa ating gagawing VLAN, pero hayaan na lang natin muna ito, dala ito ng default configuration. And sa NAT dapat merong masquerade, yan, na isa. And sa source NAT and chain at 1 ang out interface. Okay, and these pieces okay, yan, bridge dapat to, ito karaniwan na babago to, so default configuration. And then okay, cool, okay naman yan, yun lang. So yun lang yan dapat natin i-check. Okay, next natin gagawin, magdadagdag tayo ng virtual wifi para sa ating piso o ating AC wifi. Dikit na ako muna to. Okay, then punta tayo sa wireless, add muna tayo ng security sa wireless table, or lagyan natin ng open wifi, then mode is none. Okay, tapos yung default baguhin ko na rin. Okay, oops, ayan, mode ng default, dynamic keys ang mode, tapos pili lang kayo ng gusto niyo dito, pero sabi daw mas secure yung WPA2 PSK. Yun ang password, admin 12345. Okay, then apply. Tapos balik sa wifi interface, add tayo ng virtual master interface niya is the wireless LAN 1 SSID. Gawin natin piso wifi, kahit ano dito gusto niyo din, kahit anong gusto niyo dito. Then sa VLAN ID gagawin natin 20, sorry, and VLAN mode no tag, yan muna, and apply. Okay, and sa bridge tayo, sa bridge port i-add natin ang wireless VLAN 2. Okay, sa bridge tayo, wireless LAN 2, then VLAN gagawin natin 20, VLAN PBID or port number, port tawag doon, default virtual LAN ID, and lagyan natin ng comment, piso wifi AP, apply, then okay. So yun na siya. Okay, next ang gagawin natin, punta tayo sa bridge ulit, then VLAN, create tayo ng VLAN sa bridge, then VLAN ID is 20 kasi ito yung default VLAN ID ng AC Wi-Fi. Sa tag, itatag natin yung Ether 2 kasi doon nakasaksak yung Orange Pi, and untag natin yung lahat ng sasaksakan natin ng AP. So Ether 3, add ng isa pa, 4, para mag-add gamitin niyo itong arrow down para naman mag-delete itong arrow up. Medyo kakaiba yung
Winbox talaga. And then wireless LAN. And dito, dahil makikibo na natin yung LAN port, baka ma-disconnect tayo. Then apply. Okay, wala pa rito lalabas na current untag sa current tag kasi hindi pa naman nagagamit, at naka-disable pa yung filtering ng VLAN. Dito yun. And, sa bandang huli natin gagawin yun, yung filtering, kasi ma-disconnect tayo ng tuluyan. Double check lang. Okay, dapat kompleto ito. Bali 4, at yung isa Ether 2 nasa tag. And kumbaga yun yung magiging entry point ng internet. Okay, so next is punta tayo sa switch. Yan, sa VLAN. Okay, sa VLAN create tayo ng VLAN ng 20, saka yung port na kasama sa VLAN. So dito accessible ang pwede lang yung port ng LAN, Ether 3 tapos Ether 4. Okay, apply natin. Apply, baka ma-disconnect na tayo. So hindi pa rin. And yun, next, mukhang dito na ma-disconnect, pero ano ako ma-disconnect dito eh. Buti naman kung hindi. And then port, sa switch pa rin tayo, port yung Ether 3, VLAN mode natin ang secure, then default VLAN ID 20, then okay. Ito baka ma-disconnect talaga tayo dito. Default, doon naman tayo sa Ether 4, ganun din ang gagawin natin. Default VLAN ID 20, and VLAN mode secure, apply, then okay. Then next natin gagawin is i-enable natin yung VLAN filtering sa bridge. Close natin to, bridge. Yan, di pa na di-disconnect. Yan, bridge. Yan, so hindi natin babaguhin. Then apply, yun, ano, di pa okay. Check natin kung detected ng Winbox. Ito medyo matagal pag nag-a-apply tayo ng mga changes sa mga router, lalo na sa Microtech. Minsan inaabot ng 2 minutes, 1 minute para mag-apply talaga yung changes, kaya kadalasan nare-reboot. Oops, wala pa rin. Yan, pwede nating hintayin, pero para lang tayo mapabilis, lilipat ko muna itong aking LAN sa computer 2 dun sa saksakan ng Orange Pi. So yun pala, dapat ginawa ko kanina. So guys, tip tip ko para maiwasan yung palipat-lipat ng port, pwedeng mag-configure kayo via default wifi ng Microtech, or tanggalin muna ninyo itong Orange Pi. Wala na sa isip ko kasi Orange Pi, at saka isaksak nyo sa computer, pero dapat accessible. Ayan, accessible na pala. Ayan, nadedetect na ng Winbox yung ating Microtech. So dapat ganun kung wala ibang problema. Okay, may password. Connect ulit tayo sa Microtech. Ay, may password na yata. Cancel ko muna. Can connect. Yan. Usually kasi kailangan pang reboot to, pero na-disconnect na tayo, kaya mas mabuti nga siguro sa Ether 2 ninyo muna gawin yung configuration. So yun muna yung gagawin ko. Lipat muna ako. Okay, doon sa sinasaksakan po ng
ng Orange Pi kasi yun ang hindi natin na bagong virtual LAN. Okay, so connect tayo ulit. Ayun, ayan. So yan, huli natin gagawin, i-enable natin yung virtual LAN, then apply. Okay, okay. Basically yun na po yung ating setup. Okay, then next ating gagawin, i-check ko muna yung bridge. Yan, okay na yan. Then reboot tayo. Reboot. So okay guys, ibalik ko na itong ating router, ating to connection. So ito na yung ating PC, binalik ko sa dati. Ito yung Microtech, ito yung Orange Pi, and ito yung ISP. Okay, oops, natutumba. Ayan guys, ayan, check natin kung detected ni, ayan, ni Winbox yung Microtech. Ayan, mukhang hindi pa siya detected. Okay, medyo napapakamot ang ulo ko. Ayan guys, ayan nga, medyo may problema yung aking port ng LAN, ng itong aking LAN. So ayan, check natin kung accessible yung Easy Wi-Fi dito sa aking computer. Okay. So yun guys, accessible. Ayan, may internet kayo sa Google. May internet na siya. Okay siya. And next is i-test ko test natin sa aking mobile phone. Mirror tayo. Okay, trial pa rin. Ayan, USB connection. And okay, commander. Currently, ayan, connected ako dito sa Wi-Fi ng TP-Link. And yung aking IP is, yan, tama naman yung IP. Ito siya. Ito pala. Pati yung gateway tama. Dapat manggagaling sa Easy Wi-Fi. Yan. Okay. Ngayon itong LAN ng Microtech mo, ma-access nyo lang dito sa PC kung may valid internet kayo sa computer niyo, which is pwedeng gumamit ng voucher. And open tayo ng Firefox, then punta tayo sa portal, and lalagin tayo para ma-access ko para mapakita ko sa inyo yung Microtech. Meron pa tayo 18 minutes na titira. Guys, may internet. Okay. So yan, connect tayo sa computer, sa ating Wi-Fi, TP-Link. Yun, nalimutan ko pala ito.
quality na itong computer ko. Hindi na-detect ng Windows, ng Winbox itong MikroTik na connection. Ayan, guys. Sa IP. Pakita ko lang hindi HP server, mga leases. Ayan. Isang nakakonect itong Ridge Wi-Fi. Isang leases. And yan. Dito sa kanan yung aking cellphone. Try natin kung may internet o magkakaroon tayo ng issue. And tayo sa portal. Ano siya, mayroon pa akong 2 days. 2 days internet. Hindi pala ako naka-pay version lang pala ako na A-Power Mira. Okay. And exit natin to. So yan, may internet. Yan siya. Kaya ako makaka-copyright na. Yan guys, may internet. Tapos tignan natin dito sa leases. Okay yan. I-off natin muna yung commercial. Okay, then try natin sa Facebook. And HP server, IP, firewall. Check natin sa firewall kung pumapasok sa connection. Ayun. So yan. So lahat ng traffic mapapasok sa ating firewall. 2 Mbps lang kaset siya, 2 Mbps. Check natin. Okay. Guys, so may internet. Mag-speed test tayo. After nito, after nyo ma-setup ito, pwede pa tayong maglagay ng traffic shaping, bandwidth management, pero hindi ko na isasama ito. Medyo matagal na yung video. And yan, try din natin pala yung yung built-in wifi. Yan. Oh, may password pa. Okay. So guys, nalimutan ko palang tanggalin yung password ng virtual wifi na dinagdag natin sa MikroTik. So ang gagawin ko, access tayo sa MikroTik. Ayan. Ay, wala palang password. Sorry. Ayan. Then sa interface, sa wireless. Ayan. Yan. Itong configuration ito pwede ninyong gawin sa pwedeng gawin niyo sa phone. Ayan. Wireless security. Yan, nalimutan ko ilagay ito. Ayan, okay. Yan tayo. Ayan. And lipat tayo ng wifi. Kanina na-try na natin itong TP-Link. Yan, may internet siya. Ayan, valid IP address. Ngayon naman, ito piso wifi. Ito yung built-in virtual wifi ng MikroTik na nilagay natin, dihagdag natin. So tama yung kanyang IP. And check natin kung may internet. YouTube. Try natin YouTube. Ayan, meron. And medyo mabagal lang kasi nakaset siya ng 2 Mbps lang yung voucher. And guys, pumapasok yung traffic sa firewall. Oops, baka makaka-copyright tayo. Okay. Exit na natin to. So yan guys, ganun po yung aking configuration sa MikroTik para magamit as VLAN. So, konting recap, wala po tayong ginawang additional bridge. Dito lang tayo nag-focus sa switch, VLAN port, at saka dito sa VLAN bridge.
gawa tayo ng VLAN filter na para sa 20 at VLAN filter ang tawag dito, configuration ng VLAN na dalawa, yung default saka yung sa 20, dahil VLAN ID na 20 dahil 20 po ang default VLAN ID ng Easy Wi-Fi. Then yung ibang configuration dinaan natin lang sa default configuration ng Microtech. I think applicable din ito sa ibang Microtech router kasi gagamitan natin ng default configuration, pero hindi ko po sure, wala po akong available na ibang Microtech router. So yung may mga RON, pwede nyo i-try and pag-aralan yung configuration ko. Kung may ma-improve pa kayo, please share po ninyo sa comment para may para rin sa iba. And salamat po sa panonood. Huwag po kalimutan itong video na i-like at kung hindi pa kayo nagsasubscribe, i-subscribe na po ninyo itong video na ito, itong channel na ito. And God bless you, stay safe. Okay, sana po tayo ay makaigpaw na sa COVID-19. Ang ibig sabihin po ng igpaw, makawala dito sa aming lugar. Okay, salamat po. Bye-bye.